Hello everyone! Welcome dito sa inyong gabay. So, itong gabay ninyo for today or kung kahit kailan nyo po ito matsyempuhan, makita. So, yan. Mag-i-effect ba lang ito kung kailan nyo ito mapanood. So, itong gabay na ito ay para sa lahat ng zodiac signs. This is your Tagalog horoscope. From Aries, magsisimula tayo magtatapos kay Pisces. Ayan. So, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel and Facebook page. Kung bago po kayo dito at hindi pa po kayo nakaka-subscribe, don't forget to subscribe sa aking YouTube and pa-like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Mag-send lamang po kayo ng direct message para sa mga interesado mag-avail ng personal reading services. So, let's start with fire signs. Ayan, fire signs. Ito yung gabay ninyo kung kailan nyo ito makita, mapanood. Ito yung mga paparating sa iyo ngayong araw na to or sa mga susunod na araw. Meron kang High Priestess, 9 of Cups, 6 of Swords. May nakikita ko dito empty victory with the 5 of Swords. Pwedeng may makaaway kayo. Pero parang kahit manalo kayo dyan, kung anumang klaseng victory, parang empty. Hindi kayo magiging masaya. Manalo man kayo dito sa argumento, sa away na to, kung ano man itong pinagtatalunan nyo, pinaglalabanan ninyo. Ikaw man ang manalo dito, parang sa huli, hindi ka naman magiging masaya doon sa victory mo. Hindi ko alam kung bakit. Okay? So, iwas. Pwedeng may mga makaaway kayo, makasagutan, no? Family member man yan o hindi, jowa man yan o hindi. Okay. So, yung iba dito, maliwanag yung energy dito ng past, revisiting you. May mare-revive dito. Pwedeng past relationship. May mare-revive, may manunumbalik, or issues, past issues. Kung meron kayong mga nakasamaan ng loob in the past, nakaaway, parang mare-revive itong conflict na ito, itong maawayan na to. Basta meron ditong something na na mauungkat uli or manunumbalik. No? Ayan, sabi ko may mga conflict dito na pwedeng ma-reopen. Fire signs. So, kung may mga issue kayo dito with someone o kung sino man ito, gaya nga ng sabi ko, pwedeng family member or hindi, mauungkat. O, parang parang yung iba dito, umiwas na nga kayo dyan or akala ninyo tapos na. Pero parang nabuhay na naman yung issue uli, nabuhay na naman yung intriga or kung ano may pinag-uusapan na conflict dito. Kasi maliwanag, no? Iba nga sa inyo, lumipat na kayo lumayo na kayo akala nyo okay na kayo. Tapos parang eto na naman uli siya, no? Parang bumabalik-balik na naman. May tendency na ganun, ha? Okay. Wow, yung iba sa inyo may happiness na paparating, hindi ko alam. Para kayong nagre-rejoice dito, kung ano man itong paparating sa inyo, magdudulot sa inyo ng happiness. Yung iba parang may pinagsi-celebrate pa kayo dito. Ayan, parang ang saya-saya ninyo, nagpa-party pa kayo. No? Ayan. Yung iba dito, very festive. Hindi ko alam, promotion ba to? Basta merong something dito na nagpasaya sa'yo na i-celebrate mo yan. I-share mo itong mga blessings mo kung ano man itong mga natanggap mo.
Okay, trust your intuition about something. You have the High Priestess. Ayan. Go use your best judgment about something or trust your intuition, no? Fire signs, trust your intuition about something. Mukhang tama kayo dyan sa pakiramdam nyo, dyan sa kutob ninyo. Okay, yung iba dito parang may pinaplano kayo. Ayan, no? Two of Wands. Okay. May mga plans. Di ko alam kung ano ba ito. May mga plans of traveling ba? Kung ano man ito, basta meron kayong pinaplano. Kumbaga nasa bucket list nyo na ito or nakasunod na, nasa listahan nyo na yan. Pwede nga iba may travel nakikita ko parang may pinaplano kayong pagbabiyahe. Bakasyon man yan or what. Meron kayong pinaplano. Ano? Okay, so ito yung mga nakuha ko sa inyo fire signs. Move na tayo kay Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Hello, Earth signs. Kamusta kayo? Ito yung gabay ninyo ngayong araw na to sa mga susunod na araw or kung kailan nyo po matsyempohan ito. Ito yung mga energy surrounding you. Ano ba tong mga sakasakaling paparating sa inyo. Don't forget to subscribe sa aking YouTube kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe. Like and follow na lang din po yung aking Facebook page, Instagram, and TikTok. Uy! Personal readings, guys. Personal reading services natin. Paid yan, of course. So, mga interesado, mag-message directly kayo sa aking Facebook page. Wow! Nakikita ko dito may element ng pag-travel or pag-abroad. No? Nafe-feel ko dito sa cards mo na gusto mo ng pagbabago at maghahanap ka, nakikipagsapalaran ka para dyan. So, pwedeng iba sa inyo, hindi na feeling ninyo, wala kayong growth dito sa Pinas. Kaya siguro yun yung isa sa pinagpaplanuhan ninyong mabuti kung magpo-pursue ba kayo ng career abroad. Makikipagsapalaran ba kayo abroad? Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan. 8 of Cups, 2 of Wands, and 6 of Swords. Okay, so yan, either may kinalaman sa pag-abroad or anything na paglilipat sa mas better. Kung saan may growth, kung saan may success and fulfillment para sa inyo. Kasi ayan, maliwanag yung Six of Swords na yan kasi kung ano man yung lilipatan nyo, for sure, mas better yan kesa dito sa present na kinaroroonan nyo. No? So, pwedeng pinagpaplanuhan nyo pa lang yan kasi ayan, meron kang 2 of Wands, no? So, pinag-iisipan yung mabuti. Kino-consider ninyong mabuti yan, Earth signs. And meron kang the Star. Huwag mawalan ng pag-asa, Earth signs. O, malay mo, balang araw matupad din tong pangarap mo. Ipagkaloob din sa iyo yan. So, ang main na mensahe sa iyo ng The Star is never lose hope. Palagi kang maging optimistic, maging positive. By the way, pwedeng merong Aquarius energy. You have that card. You also have Scorpio energy. So, pwedeng iba, Scorpio naman yung nakaka-deal ninyo. That card is an ending. Huwag kayong matakot. Hindi yan. Contrary dun sa mga iniisip ng iba, ay mamamatay. No. Mamamatay yung situation, yes. Hindi tao yung mamatay dito. Hindi ito literal na kamatayan, guys, no? This is transformation. So, iko-correct ko na yung mga perceptions ninyo, yung mga maling paniniwala, connotation about death card. So, magbasa-basa kayo ng books kung talagang gusto nyo malaman. Pero, ang ibig sabihin ito, something in you or in your situation will die or cease to exist and mapapalitan siya ng something new.
dumadaan ka sa isang transformation, and take note, etong ending na ito, kung ano mang ending yan, this is something na hindi mo pwedeng pigilan. Part siya ng natural process. No? Yan. So, kung ano man ito, pwedeng, may kinalaman sa career mo. Kasi nga, nakikita ko more on career yung parang, theme mo rito eh. Ayan, meron ka pang, dito, Ace of Pentacles and Seven of Pentacles. Okay, sabi ko nga, pwedeng iba nagko-contemplate kayo kung saan kayo mag-grow, kung saan kayo mas magiging happy and successful. Yun yung pinofocus ninyo, yun yung kino-consider nyo right now, pinagpaplanuhan nyo, pinag-iisipan nyo. So, pwedeng this is career change, career transformation, no? Ayan. Basta kung hindi man ito related about your career, pwedeng ibang bagay sa sarili mo na gusto mong mag-improve, gusto mong maging, basta meron kang quest hinahanap mo kung saan ka magiging fulfilled, masaya, and successful. Relationship man yan, business, career, no? Kung ano man yung tumutugma sa inyo po. Okay? So, yan. Yung iba dito, nagko-contemplate kayo kung mag-i-invest ba kayo about something. Worthwhile ba? Mag-i-invest man kayo ng pera, ng time, ng effort nyo about this. Sa tingin nyo ba, is the juice worth the squeeze? Parang ganon. So, pinag-iisipan nyo mabuti kung worth it ba? Karapat dapat ba? O tama ba na mag-invest kayo? Kasi ito nakikita ko may investment dito Whether money, time, or resources yung ini-invest mo dito. Or emotions mo. Hindi ko alam. Pero, yun yung pinag-iisipan ninyong mabuti. Kumbaga, kung in the long run ba may mapapala ba kayo dito? No? Meron bang may growth ba? Ayan. So, ayan. Magiging profitable ba para sa inyo or advantageous? Ayan. Yan yung mga pinag-iisipan yung mabuti right now. And you have the Five of Swords. So, be careful na yung magkaroon ng mga sagutan, awayan, no? Ayan. Choose your battles carefully. Yun yung mensahe ni Five of Swords dito. Hindi lahat worth napatulan, hindi lahat worth your energy, your time, hindi lahat, hindi palaging importante kung sino yung tama. No, minsan, mas maganda maging wise tayo to retaliate, to retreat. Ito yung mensahe para sa inyo. Okay? So, ito yung mga nakuha ko para sa inyo dito sa gabay ninyo. Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, at thank you so much for being here. Don't forget to like and share. Move na tayo kay air signs. Hello air signs! Welcome dito sa inyong gabay. So itong gabay ninyo, kung kailan nyo po ito mapanood, pwedeng doon palang mag-take effect. Air signs, Gemini, Libra, Aquarius, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa ating mga returning subscribers and followers sa YouTube, sa Facebook. At kung bago po kayo dito at hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube, don't forget to subscribe. Pakidamay na rin pa like and follow yung aking Facebook. At kung interesado kayo sa mga personal readings, mag-send lamang kayo ng private message sa aking Facebook page. The Lover's card. So, may nakita akong Gemini energy. Pwedeng ikaw to Gemini or may nakakadil ka na kapareho mong Gemini. May air signs dito. Ayan, dalawang air signs. Gemini, Libra, Aquarius at saka isa pang Gemini. So, may kinalaman sa partnerships, relationships, and commitment itong pinag-uusapan natin. So, more umiikot siya sa relationships, air signs. So, nakikita ko dito ay merong commitment. Ayan, Lovers and Two of Cups.
At pwede ngang nakakadeal mo isang, ikaw ito sigurong Gemini dito at parang may isa pang air sign, Gemini, Libra, or Aquarius, no? Meron ding pumasok na water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, at Virgo. So, maraming signs dito kung tao yung mga gusto mo malaman, ano, yan, binanggit ko na lahat sa'yo yung mga signs na nakikita ko dito. Okay, so, pwedeng iba dito parang, ano, meron mga bagay kayong kino-consider pagdating sa relationship at saka sa trabaho. So, pwedeng yung iba dito na merong mga bagay na dapat piliin. Like, career muna ba o pagpapakasal? Career muna o trabaho? Basta parang may ganun may mga choices kang kailangan gawin. May choice kang kailangan gawin dito, Gemini, Libra, Aquarius. And meron mga bagay dito na, may mga factors dito na nakakaapekto ngayon sa samahan ninyo mag-asawa, mag-jowa. O mag-asawa man kayo or mag-jowa. Okay? Pwede yung iba meron kayong pinagdadaanan dito mag-isa na hindi alam ng partner nyo or ng asawa ninyo. Okay? So, hindi ko alam kung anong reason bakit sinusolo ninyo yan. Pero pwede nyo namang pag-usapan yan. Bakit pa kayo naging mag-partner, mag-jowa, mag-asawa kung hindi nyo din naman sasabihin lahat-lahat dun sa jowa nyo or sa asawa ninyo. So, ayan, pwede nga iba dito meron kayong, hindi ko alam, baka may personal, meron kayong queste na personal may kinalaman sa sarili ninyo na ayaw, ewan ko, feeling ko lang parang hindi concerned yung partner mo dito, kundi ikaw lang. Ikaw lang yung dumadaan sa ganyan. No, so, pwedeng hindi niya din niya nalalaman or hindi niya nauunawaan what is going on with you. What's happening to you right now. Air signs, Gemini, Libra, Aquarius, no? Basta may maliwanag dito na, ano, na dapat may bagay kang kino-contemplate. And hindi lang ikaw yung maaapektuhan dito, Gemini, Libra, Aquarius. Damay yung family mo or yung asawa mo or jowa mo dito. So, feeling ko lang kung ako tatanungin, mas maganda na mapag-usapan ninyong dalawa yan or sabihin mo yan. This is something na hindi mo dapat dalhin alone. Okay? Magkatuwang kayo dyan Ayan partner kayo dyan. So, siguro, baka iba sa inyo, iniisip mo, baka hindi niya na dapat malaman or hindi niya maiintindihan. Kung hindi mo pa naman tinry, bakit mo nasabing hindi? Diba? Huwag mo munang pangunahan, Gemini, Libra, Aquarius. Sa tingin ko, mas maganda na, na i-involve mo rin yung jowa mo dito or yung asawa mo dito o kung ano man tong bagay na ito. Okay? So, ang nakikita ko dito, kung wala naman kayong problems regarding your relationship, very strong naman yung partnership ninyo, maganda. So, may job opportunity. Wow. Ayan, pwedeng iba sa inyo dito. Ayan, meron kayong job offer, interview, possible na magsimula kayo kaagad kung kakagatin ninyo, kung papatulan nyo itong offer na ito. Agad-agad, take note, Gemini, Libra, Aquarius. So, meron, yung iba sa inyo dito, may opportunity kayo. Career opportunity. Okay? So, depende kung i-grab nyo yan. Pero pag in-grab nyo yan, yun na nga, sabi ko nga, magiging very busy na kayo. Agad-agad, take note, mag-i-start kayo right away. Sisimula na agad. Di ba? Vongga. O, di ba? May marireceive kayong important news. May importanteng information na matatanggap, no? Kung tungkol man saan ito. Career man yan, o sa ibang bagay, may marireceive kayong information. Okay? So, wow, yung iba dito very eager to start kayo. Ayan, you have the Knight of Wands and the Magician. So, finally, kung ano man itong gagawin ninyo, gustong-gusto nyong gawin, masisimulan nyo na yan, air signs, kung ano may tinutukoy dito.
So, pwedeng yung iba, kompleto na kayo dito kung ano man itong mga kailangan ninyo. Ang kailangan nyo na lang isimulan, and which is nakikita ko nga na ipo-pursue ninyo yan with the Knight of Wands, no? So, nakikita ko yung determination, yung passion nyo dito na ipo-pursue nyo. Ipupush nyo talaga kung anong itong tinutukoy na yan. Whether sa personal nyo yan or sa career ninyo, no? Meron kayong ipo-pursue dito. At meron ka rin King of Cups. Okay. So, siguro, may mga bagay dito na parang kailangan pag-usapan, heart-to-heart talk between you or someone. Kung sino man yung dapat mong kausapin dito. Pero yun na nga, parang kino-consider mo yung you have to consider hindi lang yung nararamdaman mo dito, Gemini, Libra, Aquarius. So, dapat i-consider mo rin yung maaaring, yung feelings ng tao na involved dito. So, kung ano man itong tinutukoy ni King of Cups, no? So, maging aware ka, hindi lang sa feelings mo, pati dun sa feelings ng iba or ng taong kadil mo dito. Kailangan mo rin i-consider yun. Okay? So, yan. Ito yung mga nakuha ko dito sa gabay ninyo, Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Don't forget to like and share. Take care. At magmo-move na tayo kay last is Water Signs. Water Signs, hello. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, o madaling araw sa inyo. Kung nasaan man po kayo, ito yung gabay ninyo. Kung itong gabay ninyo, kung kailan nyo po ito mapanood, no? At maraming salamat po dun sa mga patuloy na sumusubaybay, palaging nanonood, sumusuporta sa atin, yung mga returning subscribers natin sa YouTube and mga returning followers natin sa Facebook. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Pa-like and follow na rin po yung aking Facebook page. At para sa mga personal reading services, mag-message directly lamang po kayo sa aking FB page. Chariot, Cancer. O, Cancer, ikaw yan. Or kung may nakakadil kang another Cancer. Nako, mukhang may kinalaman ito sa pag-move on, pag-move forward, no? You have the Chariot and the Two of Swords. Partnership, okay. Three of Swords. Mukhang love life to, may love life yung pag-uusapan natin dito, ano? So, nakikita ko dito, hindi pa rin kayo maka-get over or maka-move on dito sa inyong heartbreak. No? Whether binitray ka nito or binrake yung puso mo, literal. Na broken heart ka dito. And itong pagiging broken hearted mo, hanggang ngayon, hindi ka pa rin maka-move past. Ayan o, Two of Swords. Chariot. The Chariot is reminding you na maybe it's time to move on. Water signs. Baka naman gusto mo i-consider na mag-move on ka na. So, alam ko na hurt yung ego mo. Kasi itong Three of Swords, hindi lang yung puso natin yung nasasaktan. Minsan yung ego. So, either whether na broken heart ka pagdating sa love life o sa ibang bagay, nasaktan yung feelings mo, nasaktan yung ego mo, yung pride mo, kung ano yung nagre-relate sa inyo. Pero ang sure dyan is nasaktan ka. Nasaktan ka, okay? At mukhang may kinalaman sa partnership, sa jowa. So, siguro hindi mo matanggap kasi masakit yung nangyari, yung ginawa sa'yo. Pero, nire-remind ka ng Chariot na dapat ka nang mag-move on. Pero, nahihirapan ka. Real talk, no? Yung iba nahihirapan. Pero supposed to be, dapat nag-move on ka na. Hindi ko alam. Merong something dito na nagpi-prevent sa iyo to move forward. No?
Hindi ko alam. Naghihintay ka ba ng closure? Umaasa ka pa rin ba hanggang ngayon na mareresolve pa yung nasirang relationship na yan? O may mga ibang reason bakit hindi ka makamove on? No? Pero maliwanag yung energy dito na hindi ka pa nakaka-move on. Okay? Maliwanag na hindi ka pa naka-move on dyan. Okay. Possible na ano to? Possible na third party situation. No? Kaya siguro hindi mo lubos maisip na paano ka na-betray nitong person na ito na nagkaroon ng third party. Napakasakit nga naman yan, di ba? So, ayan. This is something na mahirap makaget over. Pero yun na nga, sabi ni Chariot, you have to move on. No? Masyado ka nang na-stuck sa pagiging ganyan. And it's about time na isipin mo naman yung panibagong chapter, no? May time para mag-grieve, magdalamhati sa mga heartbreak, pero may time din to move on. And yun yung hindi mo magawa pa right now. So, pwedeng iba sa inyo hindi pa kayo totally healed. Yung iba parang hindi nyo pa matanggap. Ayan. So, kung ano man yung reasons ninyo, yan, for sure meron. Okay? Kasi siguro may mga bagay na hindi, ewan ko pwedeng iba naghahanap kayo ng closure Okay, yung iba may mga bagay na misteryo para sa inyo, question mark pa rin hanggang ngayon. Pwedeng iba naghahanap kayo ng answers bago kayo makamove forward, no? Yan. Gusto nyong ma-solve yung mystery ng High Priestess. Kung ano man itong mga secrets na to, itong mga mysteries na ito yung malaking question mark sa inyo na yun yung hindi makapagpatahimik sa inyo. Kaya siguro hindi kayo makamove on. Naghahanap kayo ng kaliwanagan, naghahanap kayo ng answers or ng closure. No? Okay? Siguro yun yung hinihintay nyo bago kayo mag-move forward. Okay, you have the Wheel of Fortune. Pwedeng iba sa inyo dito. May pagbabago sa situation ninyo. So, expect it could be a change for the better or a change for the worse. No? Kasi si Wheel of Fortune ay umiikot. So, hindi natin alam kung saan titigil sa inyo yung ruleta ng kapalaran. At kung natapat sa iyo yung itaas, edi swerte. Kung natapat naman yung ibaba, ibig sabihin alat. No? So, ito. Indication ito na may mga pagbabago paparating sa iyo. Hindi ko nga lang masabi kung a change for the better or worse. Expect na meron ding mga messages na paparating sa iyo. Hindi ko, okay, pwedeng good news ito. So, kung good news ito, this is something about job or sa negosyo. Yan, sabihin na natin na kung yung iba nag-expect kayo ng emails, phone calls, return calls sa ina-applyan ninyo, ito yon. Or anything na may kinalaman sa career or business. Basta may marireceive kayong good news. Yung iba, meron ditong matutuloy na pagta-travel. Ayan. So, kung ino-consider ninyo yung pagta-travel, nakikita ko dito, malaki yung chances ninyong makalipat. Ayan. Makalipat or makapag-travel abroad. Okay? So, kung lilipat man kayo ng trabaho, company, ito yun. No? Possible na may paglilipat or pag-abroad. So, ayan. Ito yung mga nakuha ko dito sa gabay ninyo water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Kung nagustuhan, don't forget to like and share. Take care. God bless.